Tayo sa Sudan guys, no? Naalala pa ba ninyo yung ipinapaabot ng ating kaibigan dahil sa paniniwala? Ilang tao ang nasawi doon? Napakarami dahil sa paniniwala ng mga ganitong uri ng mga taong ito. Ipinapaabot na po ito ng ating kaibigan, no? Na ito po talaga ang magaganap. Sus, nako po, tumpak talaga si kaibigan dito guys. Natakot lang si kaibigan ngayon dahil po sa Pilipinas pwede po daw magkaganyan, pero ang sa atin lang dito ay kailangan talaga natin na mag-ingat, no? Marami sila guys, yun po ang sabi ng ating kaibigan, no? Ikumpara natin, marami sila kaibigan. Grabe guys, nakakaawa tingnan ang sa Sudan. Ilang tao ang nasawi dahil sa sinasabi nila ng mga paniniwala na hindi nakabatay sa totoong doktrina. Nako kaibigan, natakot si kaibigan natin, tuwing ninyo guys. Kasi hindi lang po doon sa Sudan, marami din po dito sa atin na naniniwala ng ganyan po. Kaya sinabi ng ating kaibigan, mag-ingat tayo dahil po ay posible po ito makaranas ang Pilipinas na ganyan. Maraming mga tao mawawala dito guys sa pamamagitan po ng pagsugal sa kanilang buhay, no? Kapag makapatay ka ng marami, ano ka daw, mapupunta ka agad doon sa langit. Sus, nako po, ito po yung tandaan ninyo. Kaya dito si kaibigan muling magpaalala sa lahat ng makapanood sa atin, kailangan po natin na mag-ingat, lalo na yung napaligiran dyan ng mga ganitong paniniwala kaibigan. Oo nga, ito po yung posibleng mangyayari din po dito sa atin guys, no? Kaya yung mga city natin, mga malalaking lungsod, kailangan po ninyo magmasid, kasi hindi po natin alam na mayroon pong mag-suicide, di ba? Para lang makabiktima, makatugon sila ng ganito nilang mga paniniwala. Kaya mag-ingat at magbantay tayo. Kasi yung iba na maglalagay ng pampaputok doon sa bus, sa mga palengke, sa market, isa din yun sa paniniwala nila. Kapag ano sila, yun po ang kanilang inaasahan talaga na mangyayari sa kanilang babala, na mamatay sila. Yung iba suicide nga para lang kumitil ng buhay. Kaya natatakot si kaibigan na ito po ang mga raranasan po ng ating Pilipinas kaibigan. Oo nga, tingnan po nyo sa Sudan guys, pwede yan na makuhaan na naman po ng aral sa iba. Yun po ang totoo guys, pwede naman pong magawa din yan sa ibang lugar. Kaya sa lahat po ng makapanood sa atin, no, be aware lang kita, manikamot ta na magbantay ta sa ato ang mga palibot, kung pwede ba na magkampanti tayo sa paligid natin. Kasi hindi po natin alam na mayroon na pala nagplano po dito sa atin na ganyan po ang gagawin, di ba kaibigan? Kasi hindi pa nangyari guys yung simbahan versus simbahan Kristiyanos versus Jesus. Naku po, yun po ang tandaan natin guys yun po ang ikakamatay po ng taga-Sudan ngayon. Yun po talaga ang nangyari sa kanila dahil sa paniniwala na hindi tama, hindi akma sa doktrina. Grabe kaibigan, ano po nangyayari doon? Grabe, nakakaawa po tingnan. Alam po niyo guys, pag nakapasok yan dito sa atin, posibleng mahikayat din po nila ang kanilang mga katulad sa kanila. Kaya siguraduhin po natin ngayon na lagi po tayong igmat, no, alisto sa pangyayari na magaganap pa dito sa ating bansa, dahil po ay napakarami pa natin na masagupa before natin makamtan ang basta hindi ko na lang po ipaliwanag kung ano man po ang ibig sabihin natin, kasi lahat na po tayo ay mayroon po magkakulangan po, no, sa pagsunod sa Panginoon. Pero
at least mayroon tayong natutuhan dito na magandang aral po, na ito po ang tamang gawin natin. Napakaraming tao, yun po ang iba-iba po ang mga paniniwala ngayon. Kaya nag-alala si kaibigan, baka po daw makuhaan ng aral ba doon sa Sudan. Baka yun po ang mangyayari dito sa atin, kasi ilan ang iba-iba ang doktrina din po dito sa Pilipinas eh. Kaya mag-ingat po tayo, kasi yung iba gumagawa po ng mga samahan, grupo para lang makatugon sa kanilang si tawag ani kaibigan. O yun, para makasunod sila sa ilahang kautusan, di ba? Oo, kautusan po ng sinunod nila doon sa yung mga aral sa kanila. Kaya marami naliligaw ngayon, guys. Natakot si kaibigan, baka matulad tayo sa Sudan. Kaya dapat po talaga natin na mag-ingat talaga tayo.